Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Sa gabing ito, ituon mo ang aming atensyon una sa iyo. Una sa iyo. Na makita namin ang iyong kasakdalan. Alisin mo yung aming pagtingin sa aming sarili. Kung hindi sa iyo muna. Sapagkat naparito kami upang makinig sa iyo, upang makilala ka. At kung makikilala ka namin, ay muli mong ituon ang aming paningin sa aming sarili upang makita namin kung gaano kami nangangailangan sa harapan mo. At makapanumbalik kami, at lumakas kami, makapagsisi kami, makapagpatuloy kami. Sapagat sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang kaharian, matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa kagaya ng ito'y natutupad sa langit. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating teksto ngayong umaga ay nasa Mateo 5. Matthew chapter 5, verse 48. Matthew chapter 5, verse 48. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, kayo nga'y mangagpakasakdal, naggaya ng inyong Ama sa kalangitan. Nasakdal. Sa palagay ko, straightforward na instruction yan. Na hindi na nangangailangan pa ng pasikot-sikot na pagpapaliwanag upang mag-arrive tayo sa conclusion na tayong mga Kristiyano ay dapat lumakad sa pamantayan ng Diyos. In fact, hindi ito bago sa banal na kasulatan. Kung maaalala natin, si Abraham nang tinawag siya ng Diyos, Genesis chapter 17 verse 1. Sinabi ng Panginoon sa kanya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At sa Deuteronomy chapter 18, verse 13, ikaw ay magpakasakdal sa Panginoon mong Diyos. Leviticus chapter 20, verse 26. At kayo'y magpapakabanal sa akin, sapagkat akong Panginoon ay banal, at kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. So yung binabanggit ng Panginoong Hesukristo rito, ay nag-e-echo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa lumang tipan sa kanyang mga tinawag, na dapat silang mag-reflect ng mga katangian ng Diyos. Na ang mga tao ng Diyos ay hindi lamang sila tinawag para magmana ng mga pangako, ng mga lupa, at magtayo ng mga kaharian, at hindi lamang sila tinawag para mamuhay sa kautusan, kung hindi sa kanilang buhay makita ang kabutihan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Yung salitang sakdal, perfect sa King James Version, ay nangangahulugan na kumpleto, lubos. Ito ay ginagamit sa banal na kasulatan kapag pinag-uusapan ang gawain, lubos na gawain, o paglago, lubos na paglago. Paglago sa mental na karakter at sa moral na karakter. Makikita natin at
pag-iisipan natin bakit ginamit sa Diyos ang kasakdalan samantalang ang Diyos ay hindi nagmamatured. Pero yun ang Greek word na ginamit doon, teleios. Maintindihan natin na tayong mga tao, kailangan tayong magbago, kailangan tayong magprogreso. Pero ang Diyos ay kahit kailanman hindi nangangailangan ng progreso. Na mauunawaan natin sa pagkaunawa ng mga bagay na ito, na ang goal ng pagbabago ng Kristiyano o ng tao ng Diyos ang hindi basta pansariling kabutihan, kundi ang mismong kabutihan ng Diyos. At uunawain natin na ang pamamaraan ng pangangaral natin ngayong umaga, bago tayo tawagin ng Diyos sa kasakdalan at bigyan ng mga instruction ngayong umaga, ay dapat maunawaan natin saan naging sakdal ang Diyos. Saan lubos ang Diyos. So uunahin natin, ang kasakdalan ng Diyos ay tumutukoy doon sa sinasabi sa verse 45. Matthew chapter 5 verse 45. Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa kalangitan, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Verse 48, kayo'y mga pagkasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Ang kasakdalan ng Diyos ay tumutukoy sa kanyang pagiging mabuti. At ipinakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa kaparaanan na hindi niya ginagantihan ng masama ang masama. Na lubos ang kabutihan ng Diyos na walang anumang kasamaan ng tao ang maaaring magpasama sa Diyos. Na walang baluktot na kaisipan ng tao ang maaaring magbaluktot sa tao. Walang anumang bagay tungkol sa Diyos ang magbabago kahit pa ang tao ay pabago-bago. At hindi nagsusukli ang Diyos ng kasamaan sa kasamaan ng tao. At doon tayo tinatawag ng Panginoon. Ang perfection ng Diyos ay kumpleto na walang kasinungalingan ng tao ang magbabaluktot sa Diyos. Hindi magbabago ang puso ng Diyos sa mga tao na nangangailangan sa Kanya. Yung plinano niyang mabuti sa umpisa, hindi niya yun babaguhin sapagkat mabuti ang Kanyang plano. Sinabi niya sa Filipos 1:6 na yung sinimula ng Diyos sa inyo na mabuti, tatapusin niya yan hanggang sa pagbalik ni Kristo. Sinabi ng Psalms 18 verse 30, subalit para sa Diyos ang kanyang mga daan ay sakdal. Ang salita ng Diyos ng Panginoon ay subok. Siya ay kalasag ng lahat na nagtitiwala sa Kanya. At ang kasakdalan ng kabutihan ng Diyos ay ito. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya dahil lamang sa gagawan niya tayo ng mabuti. Hindi ba napagtitiwalaan natin ang Diyos ng lubusan sa kadahilanan na minsan naranasan natin ang biyaya ng Diyos sa punto na hindi natin siya ginawa ng mabuti pero ginawa niya tayo ng mabuti. At ipinatawad niya ang ating mga kasalanan. Ang Diyos ay mabuti at kumpleto, sukdulan ang kanyang kabutihan. Na wala kang idadagdag sa kanyang kabutihan. Sapagkat ang kabutihan niya ay sapat para magdala sa tao sa katapusan. Sakdal ang kabutihan ng Diyos na yung iniligtas niya ng una, ililigtas niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Dahil dito, tinitignan natin ang Diyos na tagapagbigay. Doon sa verse 45 na sinabi, nagpapaulan siya at nagpapaaraw siya pareha sa mabuti at sa masama. Bakit? Siya ang nagbibigay. Ang tao ang tumatanggap.
Isa sa hadlang sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay ito, na minsan iniisip natin na tayo ang nagbibigay sa Diyos. Na may mga bagay tungkol sa atin na kinakailangan ng Diyos. Samantalang sa katotohanan lamang, kahit pa nagtatrabaho tayo para buhayin natin ang sarili natin, hindi naman talaga tayo ang bumubuhay sa sarili natin. Kahit pa umiinom tayo ng gamot at kumakain tayo ng maayos, sa totoo lamang, hindi naman talaga tayo ang nagpapalakas ng ating katawan at hindi tayo ang nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Ang Diyos ay nagbibigay at sakdal siya sa pagbibigay. May tatlong katangian ng Diyos sa kanyang kasakdalan. At titignan natin ito sa James chapter 1 verse 17. Nadaanan natin ito minsan doon sa exposition sa James na ipinapangaral sa atin tuwing Miyerkules. At tignan natin sa James chapter 1 verse 17. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago, ni kahit anino man ang pag-iiba. Yung kabutihan ng Diyos na ibinibigay at ipinapakita sa mabuti at sa masama, sakdal ito sapagkat una, galing ito sa langit, galing sa itaas. Ipinapakita nito na ito ay hindi kagaya ng kahit anong kabutihan na ginagawa sa makasalanang daigdig na ito. Hindi ba naalala natin dito sa chapter 5, sa sunod-sunod nating pag-aaral at pangangaral dito sa chapter 5, na kahit masasamang tao ay marunong din gumawa ng mabuti. Verse 46 and verse 47. Kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, anong ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Sa banal na kasulatan, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga maniningil ng buwis ay yung mga Hudyo na nagtatrabaho para sa mga Romano upang singilin ng buwis yung mga Hudyo ng higit sa dapat nilang singilin. Sa madaling salita, yun yung mga traidor sa kanilang panahon. Na imbes tulungan nila yung mga kapatid na Hudyo, mas tinutulungan pa nila yung kanilang mga mananakop para sa pansariling pakinabang. At ang sabi ng Panginoon, kung ang tutulungan nyo lang yung mga taong tumutulong sa inyo, hindi ba wala kayong pinagkaiba sa mga traidor na tao? Sa mga taong naghahanap lang ng pakinabang sa sarili. Verse 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, anong kalabisan ng inyong mga ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Hindi ba kahit mga taong hiwalang pananampalataya at hindi nakakakilala sa Diyos, hindi ba marunong ding gumawa ng mabuti? Kung itutulad natin ang kabutihan ng Diyos, sa kabutihan dito sa sanlibutan, magkakamali tayo sapagkat sakdal ang kabutihan ng Diyos. Ang mga masasamang tao ay gumagawa ng mabuti at nagsasalita ng mabuti sa kanilang sarili mula sa kanilang makamundo at makalamang pagnanasa. Walang sinseridad, lahat transactional lang. Lahat consumerism lang. At hindi ganyan ang pananampalataya. At hindi ganyan ang pagsunod kay Kristo. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na matapos tayong tumulong at magbigay sa gawain, ay para tayong pupunta sa iglesia na subscriber. We are part of this ministry. Bawat isa sa atin ay magkakapatid sa Panginoon. Na hindi dinidefine ang ating pagiging magkapatid dahil lang sa nagtutulong-tulong tayo. Magkakapatid tayo sapagkat alam natin na sa puso natin inilagay ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At
At pare-parehas tayong nakikipaglaban sa kasamaan ng sanlibutan ito. At pare-parehas tayong nadadapa at pare-parehas tayong itinatayo ng biyaya ng Diyos. At pare-parehas tayo na umaasa lang sa kabutihan ng Panginoon. Kung kaya't ang mga tao sa sanlibutan, kung gumagawa sila ng mabuti, laging may kasunod na panunumbat. May pagmamataas. Na kapag nakatulong sila sa kanilang kapwa, para na sila ang tagapagligtas ng kanilang kapwa. Hindi ganun ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat kung ang kabutihan ng sanlibutan ay makamundo, makalaman, naghahanap lang ng pansarili, at nagbibigay kaluguran sa diablo sa pamamagitan ng kataasan nito, ang kabutihan ng Diyos ay una sa lahat ay dalisay. Malinis. Kasunod, meron itong kapayapaan. At ang kabutihan ng Diyos ay madaling panaingan. Madaling pakiusapan. At ang kabutihan ng Diyos ay punong-puno ng habag. At ang kabutihan ng Diyos ay gumagawa ng mga mabubuting bunga sa lahat ng tumatanggap ng biyaya ng Diyos. At ang kabutihan ng Diyos ay walang partiality. Ibinibigay ng Diyos ang mabuti sa bawat tao ayon sa kanyang inihasik. At ang Diyos ay hindi nagbibiro at hindi nadadaya ang Diyos na kung anong inihahasik ng tao, yun ang inaani ng tao. At ang kabutihan ng Diyos ay walang pagpapaimbabaw sapagkat kung ano ang naririnig natin sa kanyang salita, yun siya. Kahit may mga pagkakataon na hindi natin gusto ang kanyang salita, yun at yun pa rin ang maririnig natin sa kanya. Sapagkat siya ay mabuti. Ang Diyos ay sakdal sa kanyang kabutihan. Kahit pa paminsan-minsan ang binibigay niya sa atin ay mga bagay na hindi natin gusto. Kagaya ng pagtitiis, pag-uusig at kalumbayan. At ginagawa ito ng Diyos para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Ang mga magulang sa sanlibutan, kadalasan ibinibigay nila ang gusto ng kanilang mga anak upang sa ganun hindi na sila guluhin ng kanilang mga anak. Upang sa ganun, pwede nilang wag nang tignan ang kanilang mga anak at pabayaan na lamang nila sa kanilang mga gadgets, sa mga candy at sa kanilang mga telebisyon at wala nang atensyon nila doon. Na gumagawa sila ng mabuti sa kanilang mga anak upang sa ganun malibre sila ng mabigat na responsibilidad. Pero hindi ganun ang ating Panginoong Diyos at Ama natin. Kadalasan hindi niya binibigay ang gusto natin. Pero huwag mong iisipin na wala ang atensyon niya sa iyo. Sapagkat kahit ang kalungkutan ay ginagawa ng Diyos upang matikman natin ang katamisan ng pagsisisi. 2 Corinthians chapter 7 verse 10. 2 Corinthians chapter 7 verse 10, sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas. Na hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan ay ikamamatay. Na ang Diyos ay mabuti na kahit pa yung mga bagay na ibinibigay niya sa tao ay hindi maintindihan ng tao, kahit pa ang kalumbayan ay kayang gawin ng Diyos na maging para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. At kapag nakita ng tao ang tunay na pagsisisi, hindi niya pagsisisihan na nagsisi siya. Ang kalumbayan na mula sa Diyos ay nagdadala sa pagsisisi sa ikaliligtas na hindi mo ikalulungkot. Hindi ko masasabi sa kabila ng lahat ng pagtitiis na ito, sasabihin, sana hindi ko na lang nakilala si Kristo.
sapagkat nagsisimula pa lang tayong matikban ang kanyang sukdulang kabutihan. Kasi sinasabi ng banal na kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni hindi pa narinig ng tenga, ni hindi pa pumasok sa puso ng tao ang mga mabubuting bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Subalit binigyan niya tayo ng paunang bayad, ang Kanyang banal na Espiritu. Ang garantiya ng ating kaligtasan na ang mga bagay na yan ay pinatitikim sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Pangalawa, kung babalik tayo sa Santiago 1:17, sapagkat sakdal ang kabutihan ng Diyos, sapagkat ang Kanyang kalikasan bilang Diyos ay kabutihan. Hindi lang siya gumagawa ng mabuti, kundi yung kaibuturan ng Kanyang pagka-Diyos ay kabutihan. Sinasabi ng banal na kasulatan, that cometh from above, from the Father of lights. Maaaring mabuti tayo bilang tao, pero hindi tayo kasing buti ng Diyos. Na to the point na kahit minsan para sa atin masama ang ginagawa ng Diyos, pero mabuti yun. Hindi lang natin naiintindihan na bawat lumabas sa Kanyang isip at bawat likhain ng Kanyang kamay ay mabuti, sapagkat ang Kanyang pagka-Diyos, ang kaibuturan ng Kanyang pagka-Diyos ay mabuti. 1 John 1:5, itong narinig nating mensahe kay Kristo na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Sa Exodus chapter 33, pagkatapos na ibinigay ng Panginoon ang kasunduan sa Israel at bumaba si Moises mula sa bundok, nakita niya na ang Israel ay sumasamba sa Diyos-Diyos. At doon natin nakita yung kadakilaan ng pamamagitan ni Moises para sa mga tao na sinabi niya, Panginoon, wag mo silang lilipulin. Kung pwede sana ako na lang ang patayin mo, wag sila. Sapagkat sila'y bayan mo. Nilabas mo sila sa Ehipto sa pamamagitan ng iyong sariling kamay. Tuparin mo yung pangako mo sa kanila. Baka sabihin ng mga bansa na niligtas mo sila at hindi mo sila kayang ingatan sa ilang, dun mo sila lahat pinatay, anong sasabihin ng mga bansa sa iyo? At ang sabi ng Panginoon, no, sige, hindi ko sila lilipulin. Pero hindi ko na sila sasamahan. Pumunta kayo sa promised land, ipapadala ko na lang yung anghel sa harapan ninyo at hindi ko na kayo sasamahan. Makakarating kayo sa promised land, pero papadala ko na lang yung anghel para gumabay sa inyo. At ang sabi ni Moises, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming alisin dito. And then sa chapter 33, verse 18. Sa madaling salita, pinakinggan ng Panginoon si Moises. Sa verse 17. And then sa verse 18, sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. Ang hinihingi ni Moises ay hindi basta liwanag. Yung Hebrew word na glory, kabod, ay nangangahulugan ng bigat.
Sabi ni Moises, ipakita mo sa akin yung kabuuan ng pagka-Diyos. Ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. Makikita natin yung sa verse 20 na ang pagkaintindi ng Diyos hinihingi na ni Moises na makita ang kanyang mukha. Verse 20. At sinabi, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabubuhay. Yun ang hinihingi ni Moises sa Diyos. Hindi siya basta nang hihingi ng emotional validation sa Panginoon. No, pinatawad mo na ako, bigyan mo ako ng peace. No? Gusto ko yung presence. Kung pwede, ipakita mo sa akin kung sino ka talaga. At tayong mga tao, kapag tayo nakikipagkapwa-tao, ang una natin tinitignan, mukha. Pakita mo sa akin yung mukha mo. Huwag ka magtago. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, walang nakakita ng mukha ko na nabubuhay. At nagugat yan sa kabanalan ng Diyos. Nang si Isaiah nakita niya ang banal, banal, banal na Diyos, ang sabi niya, kahabag-habag ako sapagkat ako'y makasalanan. And verse 19, sinabi ng Panginoon kay Moises, ang aking papangyarihin, ang aking buong kabutihan sa harapan mo. At aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo. At ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino man ang aking ibig pagkalooban. At ako'y magmamawain sa kanino man sa aking ibig kaawaan. Pero yung mukha ko hindi mo makikita. Ano ang ipinakita ng Diyos kay Moises? Bilang tugon sa nais ni Moises, makita niya yung kabuuan ng Diyos. Ang ipinakita ng Diyos, kabutihan. Ang kanyang kabutihan. Na para bagang ganitong sinasabi sa simpleng pagbasa, gusto mong makita ang kaluwalhatian ng Diyos, tignan mo ang kanyang kabutihan. Hindi mo kailangan makita ang kanyang mukha, mapalad ang hindi nakakakita sa kanya, subalit sumasampalataya. Subalit ang nakakita ng kabutihan ng Diyos ay nakakita ng kanyang kaluwalhatian. Sa pag-isip-isipan natin na walang taong makakakita sa Diyos na mabubuhay. Pero kahit masamang tao makakatanggap ng kabutihan ng Diyos. Kung bibiyayaan siya ng Diyos. Kung ipagkakaloob sa kanya ng Panginoon. And then, yung katugunan ng sagot ng Panginoon kay Moises, verse 34, verse 5. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ang pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya na itinatanyag ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan sa anumang paraan na hindi aariing walang sala ang salarin. Dinadalaw ang kasamaan ng mga ama sa mga anak at sa mga anak ng mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin, at nagmadali si Moises at itinungo ang kanyang ulo sa lupa at sumamba. Pero iba ang kabutihan ng Diyos. Nabasa mo doon na ang Diyos ay sobrang buti sa kanyang kalooban kung kaya't namumuhi siya sa kasamaan. Walang compromise sa kabutihan ng Diyos. Mabuti siya kung kaya't bawat kasalanan pinarurusahan niya.
Ganun siya kabuti. Mabuti siya sapagkat yung napupuot sa kanya, kinapupuotan niya. Mabuti siya sapagkat humahatol siya sa kasalanan. At lahat tayo makasalanan. Lagi ko itinatanong sa evangelistic program, kung ang Diyos ay mabuti, anong gagawin ng Diyos sa masamang tao? And yet, mabuti ang Diyos, hindi dahil sa yung kanyang kabutihan nakasalalay sa tao. Pwede siyang magpasya na maging mabiyaya. Kaya niyang magalit ngayon agad. Pero kaya rin niyang pigilan ang kanyang galit. Kailangan ko yun. Ang Diyos na mabagal sa pagkagalit. Pero ang galit niya ay totoong galit. Na pwedeng gawin ng Diyos kahit wala na ako sa daigdig na to, yung galit niya sa akin, sisingilin niya hanggang sa pinaka-apo ko. Pero hindi nakadepende sa akin kung patatawarin niya ako o hindi. Magpapatawad siya sa gusto niyang patawarin. Pahahabaan niya yung pasensya niya. Kung gusto niyang habaan ang pasensya niya. At kung hindi dahil sa habag ng Diyos, mamamatay tayo sa ating mga kasalanan. Mauupos tayo bago pa man tayo sumikat na parang araw sa umaga. Lilipas tayo nang wala sa kapanahunan. Kung bibilangin ng Diyos lahat ng aking pagkakasala, sino at ang tatayo sa harapan ng Diyos? At ginagawa ng Diyos yan para maintindihan natin. Yung kabutihan ng sanlibutan, ng pita ng laman, pita ng isip, at pita ng mata, wala yan sa kabutihan ng Diyos. Sapagkat yung gustong ibigay sa iyo ng Diyos, yung mga bagay na hindi lilipas. Ang pita ng mata, masasatisfy ka habang tumitingin ka, titingin ka at titingin ka at magnanasa ka at magnanasa ka. Ang pita ng laman habang sinasatisfy mo, hindi ka makukontento. At habang nagmamataas ka, meron pang mas mataas at mas mataas at mas mataas. Hanggang sa pare-parehas tayong bumalik sa alabok. Nasaan ang kabutihan ng Diyos? Nasa kanyang gawa? Pwede. Pero tandaan mo, kahit masama, ginagawa ng Diyos ng mabuti. Nasa kanyang salita? Pwede. Kahit taong ayaw sumampalataya, paulit-ulit na sinasabihan ng Diyos na magsisi. Pero nasaan ang sukdulan na kabutihan ng Diyos? Nasa kanyang loob, nasa kanyang kalooban, nasa kanyang buhay. Na kung ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa iyo, ibibigay niya ang kanyang buhay sa iyo. Na pwede kang manatili sa kanyang kabutihan. At siya'y mananahan sa iyong puso ang kabutihan ng Diyos. Na ang lahat ng tao nagnanasa mula sa lumang tipan, o ipakita mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Habang siya'y nabubulaga ng lahat ng bagay na kanyang tinatamasa ay patikim ng kabutihan ng Diyos. Bakit hindi niya nakikita? Sapagkat siya'y hiwalay sa buhay ng Diyos. Yan
ang sinolusyonan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero isipin mo, sa konteksto ng Exodus chapter 33, nakabibigay lang ng Panginoon ng kautusan, ang tao sumamba sa Diyos-Diyosan kaagad. Pero ang Panginoon nagpatawad pa rin. Bakit? Para sa Israel? Hindi. Para sa kanyang kaluwalhatian. Para ipakita sa atin na wala ng ibang mabuti maliban sa Diyos. Anong sasabihin ng tao pag siya'y nagkakasala? Sasabihin niya, babawi ako. Yung kasamaang ginawa ko dati, tatapatan ko ng dobleng kabutihan. At sasabihin niya sa kanyang sarili, mabuti na ako sapagkat nalagpasan ko na yung kasamaan ko dati. Pero paano kung sasabihin ng Diyos, kaya kitang patawarin kahit wala kang gawing mabuti, sapagkat walang ibang mabuti maliban sa Diyos. Yun ang nagpapasabog ng utak ng tao. Yan ang kaligtasan na hindi kayang ibigay ng relihiyon at ng ritual. Sapagkat ang batas ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Subalit ang katotohanan at ang awa ay dumating sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin yung kaluwalhatian mo, at hindi niya nakita ang mukha ng Diyos. Pero ang Panginoong Hesukristo, siya mismo ang kaluwalhatian ng Diyos. At siya'y nasa sinapupunan ng Ama na nagpapahayag sa atin ngayong umaga, mga kapatid, na ang Diyos ay mabuti. Maaaring hindi mo siya nakita. Maaaring hindi ko rin siya nakita. Pero nakita ko ang kanyang kabutihan. Hindi sa pamagitan ng madaling panahon, kundi sa mahihirap na panahon. Sa kanyang hindi nagbabagong kabutihan. Hindi sa aking kabutihan, kung hindi sa aking kasamaan. Hindi sa aking galing, kung hindi sa aking kawalan ng lakas, doon ko nakita ang kabutihan ng Diyos. Hindi dahil sa kaya kong tumayo sa tuwing ako'y bumabagsak, kung hindi dahil alam ng Diyos ang lakad ng matuwid. At siya'y iniingatan ng Panginoon sa kanyang kamay. At napaka-perfecto ng kabutihan ng Diyos. Na kahit hindi niya tayo bigyan ng pangalawang pagkakataon, mabuti pa rin siya. Na kahit mamatay ang tao nang wala sa kapanahunan, na hindi siya nakapagsisi at hindi siya sumampalataya at itatapon siya ng Diyos sa impyerno, mabuti pa rin ang Diyos. Pero isipin mo, na binigyan niya tayo ng buhay. At tuwing umaga, gumigising tayo. Pwede tayong wasakin ng Diyos. Pero lalabas na mabuti pa rin siya. At kahit triplehin ng Panginoon at pahintulutan niya, triplehin niya ang taas ng gasolina. At dumating ang punto na hindi ka na makakabili ng bigas. At kahit bumagsak ang mga ekonomiya at lumabas na wala talagang kwenta ang gobyerno at maghihirap tayong lahat, mabuti pa rin ang Diyos. Salamat na lang sa Panginoon na kahit tumataas ang lahat, kahit papano nakakasabay tayo. Gracia. Gracia. Naisipin mo, wala yan sa kontrol natin. Pwede kang matulog ngayong gabi at paggising mo bukas, bagsak na ang stock market. And yet, sinusustain tayo ng Diyos.
Hindi niya winasak ang Sodoma at Gomora sapagkat meron siyang tao dun. At kaya ng Diyos iligtas sa matutuwid na tao. At pangatlo, mabuti ang Diyos. Sakdal ang kabutihan ng Diyos at hindi kagaya ng kabutihan natin o ng mga tao sa sanlibutan sapagkat hindi nagbabago ang kanyang mga kabutihan. Bumalik tayo sa James 1:17 nakasulat, there is no variableness and there is no shadow of turning. Yung ibinigay niyang kabutihan, hindi niya babawiin. Yung kanyang pusong punong-puno ng kabutihan, hindi yon kahit kailan magiging masama. Yung kanyang gawa at kalooban na hindi magbabago, yun ang katapatan ng Diyos. Minsan tayo gumagawa ng mabuti, subalit hindi kasama ang ating kalooban. Nagtitiis tayo na gumawa ng mabuti na hindi tayo masaya sa paggawa ng mabuti. Minsan naman kabaliktaran. Gusto nating gumawa ng mabuti, pero wala tayong lakas. Kung kaya't hindi tayo sakdal sa kabutihan. Pero isipin mo na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At ang kanyang kalooban ay hindi nagbabago. Na dahil siya ay marunong sa lahat, nakikita niya na ang lahat ng posible na kakalabasan ng kanyang mga gawa at wala doon ni isa man ang nagkakamali. Kaya kung plinano ng Diyos at ginawa ng Diyos, mabuti yun sa kahit anong panahon at kung meron mang ibang dimensyon na hindi natin alam, hindi nagbabago ang Panginoon. Hindi siya sumisira sa pangako. Malakay chapter 3, verse 5. At aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula at laban sa mga mangangalunya, at laban sa mga sinungaling na manunumpa, at laban doon sa nagsisipaghati sa mang-aaraw, malupit na amo, sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng bao at sa ulila, at sa mga nagliligaw sa taga-ibang lupa mula sa kanyang matuwid, at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 6, sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi na nga uubos. Binabasa natin yung verse 6. Pag binasa mo sa verse 5, nagbabanta ang Diyos sa lahat ng kasamaan. Pero ipinakikita niya sa Israel, alam nyo, noon pa man dapat na ubos na kayo. Maghihiganti ako sa lahat ng mga mangangalunya, lahat ng masasamang tao, lahat ng nang-aapi ng kapwa, maghihiganti ako. Sabi ng Panginoon. Yung hindi nagbabayad ng tamang sweldo, gagantihan ko kayo, sabi ng Panginoon. Yung umaapi sa balo at sa mga ulila, gagantihan ko kayo, sabi ng Panginoon. At saka niya sinabi, alam nyo ba't hindi pa kayo nauubos? Sapagkat hindi ako nagbabago. Wala na akong kailangang idagdag doon. Huwag nating kakalimutan na humihinga tayo ngayong umaga dahil sa kabutihan ng Diyos. At binanggit natin ito sa pagitan ng exposition ng chapter 5 at chapter 6 ng Matthew.
Siguro nalalaman nyo na mga kapatid, kung saan nagmumula yung takot sa Panginoon. Kung bakit hindi ka magnanasa sa masasamang bagay mula sa iyong puso. Bakit hindi ka magtatanim ng sama ng loob sa iyong kapatid? Bakit bago ka magdala ng handog mo, aayusin mo muna ang problema mo sa kapatiran mo? Bakit? Sapagkat ang Diyos ay mabuti at namumuhi siya sa masama. Pero at the same time, bakit kapag ginawan ka ng masama, hindi ka gaganti? Bakit pag pinagsalitaan ka ng masama, hindi ka magsasalita pabalik ng masama? Bakit mo iibigin ang iyong kaaway? Sapagkat matagal tayong naging kaaway ng Diyos. Pero hindi tayo ginantihan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi siya nagbabago. Isipin mo, ginawa niya ang daigdig na ito para kay Kristo. At sa daigdig na ito, humirang siya ng mga tao para ibigay kay Kristo. Kinilala silang lahat ng Diyos nung una pa lang, bago lalangin ang sanlibutan. Magbabago ba ang isip ng Diyos sa mga taong kanyang hinirang kay Kristo? Hindi. Makakarating sila sa pagsisisi at pananampalataya lahat. At kung sila'y naligaw ng landas, manunumbalik sila sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Maaaring ang pasensya natin ay hindi kagaya na noon at ang ating lakas ay hindi nakagaya noon. 5 taon na nakalilipas, pahina tayo ng pahina sa ating katawan. Isa lang ang sigurado sa atin, ang ating panloob na pagkatao ay nagbabago araw-araw. Pero isa lang ang bagay, mga kapatid, na nagpapanatili sa atin, ang hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. Ngayon na ilatag sa atin yung 3 bagay na yan. Bumalik tayo sa pinakateksto natin ngayong umaga sa 5:48 ng Mateo. Magpakasakdal kayo. Nakita natin na ang kabutihan ng Diyos ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. May kapangyarihan siyang gumawa ng masama at lalabas pa rin yung mabuti. Pero hindi niya ginagawa. May kapangyarihan siyang pumatay, pero hindi niya hangarin ang kamatayan ng tao. Mayroon siyang kapangyarihan na humatol oras-oras. Pero nagbibigay siya ng grasya sa pamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon, tinatawag tayo ng Panginoon na magpakasakdal. Kagaya ng Ama natin sa langit na sakdal. At hindi ito nagsisimula sa ating kabutihan. Hindi ito pinangangaral ngayong umaga na simula ngayon mag-ayos na tayo ng buhay. Magandang kaisipan yan. Pero mahinang simula yan. Bakit? Sapagkat magsisimula ito sa relasyon natin sa Diyos. Na tayo ay naging mga anak ng Diyos. Magpakasakdal kayo, sabi ni Kristo, kagaya ng inyong Ama na nasa langit ay sakdal. Hindi ganun kasimple yun. Na yung larawan ng Diyos ngayong umaga na ipinakita sa atin ay magiging buhay natin. Alam natin pare-parehas yun. Kailangan na merong magta-translate ng kabutihan ng Diyos sa langit na maita-translate sa kabutihan dito sa lupa. Kaya't nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya nagsisimula ang kabutihan ng Diyos. Tayo'y tagatanggap lang ng kabutihan ng Diyos. Mapalad tayo sapagkat pinatawad tayo ng Panginoon sa ating maraming kasalanan.
Kung meron sa atin na hindi pa nakatiyak ng kapatawaran ng kasalanan, hindi kayo magsisimula sa inyong puso. Sapagkat kagaya ng sinasabi kanina pa, naniningil ang Diyos. Kaya nagbigay ang Panginoon ng handog. Kaya't namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. Hindi niya tayo basta binigyan ng buhay na walang hanggan. Inalis niya yung dahilan kung bakit tayo mamamatay at pupunta sa impyerno. Inalis niya yung kapangyarihan ng diablo. Kung iisipin mo na ang kabutihan ng Diyos ay parang pagpapalimos lang sa kapwa, hindi ganun ang kabutihan ng Diyos. Iniahon niya tayo sa putikan. Malaki ang pinagkaiba na naglimos lang sa pulubi sa kinuha yung pulubi, inuwi sa bahay at pagkatapos inaring sariling anak. Iisa lang ang anak ng Diyos. Si Jesucristo na ating Panginoon. At napakasakdal ng anak niya na yan. Sinabi niya, lubos kong kinalulugdan. Kahit pagsamasamahin natin ang buhay natin dito sa sanlibutan, hindi yan kaparehas ng buhay ni Kristo. Iisa lang ang anak ng Diyos, pero tignan mo naman. Wala nang hahanapin ang Panginoon sa Kanya. Tayong nangangailangan ng magulang at hindi ang Diyos ang nangangailangan ng anak. Lahat tayo pulubi sa harapan ng Diyos. At ang ating katuwiran ay parang basahan. Sinabi ni Juan, o anong dakilang pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin na tayo'y naging mga anak ng Diyos. Yung realidad ng bagay na yan dapat nagbibigay ng lamig sa ulo ng tao. Nagbibigay ng takot. Na ikaw ay tawaging anak ng Diyos. Nagbibigay ng respeto. Nagbibigay ng pag-ibig. Na siyang pinatawad ng marami ay magmamahal ng marami. Diyan tayo tinawag ng Panginoon. Na ang kasakdalan natin ay hindi mangyayari kung hindi muna tayo nabuhay kay Kristo. Tumingin ka sa krus. Anong meron sa krus? Ipinakita ng Diyos ang kabutihan niya sa kamatayan ni Kristo. At sinasabi niya sa sanlibutan, ganito ako kabanal na walang kasalanan ang mabubuhay sa aking harapan. Na kahit ang bugtong na anak ng Diyos ay nagmukhang pinarusahan ng Diyos sa mga bagay na hindi niya ginawa. Iyan ang kabutihan ng Diyos. Kung matuwid ang batas, walang sinisino ang batas, wala dapat sinuhin ang batas, sapagkat ang kabutihan ng Diyos ay walang pagtatangi. Sinasabi ng Panginoon sa makasalanang sanlibutan, dito tayo magsisimula. Ang kalupitan ng Diyos ay mabuti pa din. Ang kabagsikan ng Diyos ay mabuti pa rin. Tignan mo ang malagim na sinapit ni Kristo. Sinasabi ng banal na kasulatan na hindi siya nagsalita ng masama, pero ibinigay siya ng Diyos sa kamatayan. Paano pa kaya tayo na nagsasalita ng masama? Araw-araw. At nag-iisip ng masama. Araw-araw.
Pero dinala niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Sapagkat hanggat may kapangyarihan ng kasalanan sa atin, hindi tayo magiging mabuti. At hanggat ang kasalanan na naghahari sa atin, hindi natin mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Wala kayo sa ilalim ng batas kung hindi kayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. O dapat kong sabihin sa Romans 8:16, sapagkat hindi ang kasalanan ang naghahari sa inyo. Hindi ang kasalanan ang naghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng batas kundi sa ilalim ng biyaya. Kailangan palayasin ng Diyos ang kaharian ni Satanas sa buhay natin upang maghari siya sa buhay natin. At si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay upang lumakad tayo sa bagong buhay. At doon maiuugnay yung turo natin kanina sa doctrine class. Ngayon, 3 bagay. Anong ibig sabihin na dapat tayong lumakad na sakdal sapagkat ang Ama natin ay sakdal? Una, tinuruan tayo na umibig, hindi lamang sa mga kapatid natin, kundi maging sa mga kaaway natin. Hindi lamang sa mga mabubuti sa atin, kundi sa mga umuusig at gumagawa sa atin ng masama. At ingatan natin ang ating mga puso mula sa puot, pag-iimbot, kalibugan, kalayawan, upang hindi tayo maging kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Yan yung ipinangaral na sa atin simula doon sa chapter 5 verse 1 hanggang sa kahuli-hulihang preaching nitong nakaraan. Tignan mo yung Beatitudes. Sino ang mapalad? Kabaliktaran ng tinitignan na mapalad sa sanlibutan. Ipinapakita nito na ang buhay ng mga tao sa kaharian ng Diyos ay hindi kagaya ng mga tao sa sanlibutan ito. Romans 12:1 and 2 nakasulat, "Be not conformed to this world. Be transformed by the renewing of your mind." Maaaring malaki pa ang struggle natin sa ating mga pamumuhay. Pero magsisimula ito sa tamang perspektibo natin sa kung sino ang Ama natin. Sino ang Ama mo? At napaka-importante ng pagiging Ama ng Diyos sa atin. Sapagkat kung Ama siya, hindi lang siya pinanggagalingan ng lahat ng pangangailangan natin, nasa Kanya rin ang pagdidisiplina na humuhubog sa atin. Nasa Kanya rin ang pagbabawal upang matuto tayong lumakad sa Kanyang kalooban. Nasa Kanya rin ang magsabi ng hindi ko kalooban yan. Pero kung ipipilit natin ang gusto natin, maiintindihan natin later ng Kanyang ibig sabihin sa Kanyang hindi pagpapahintulot sa atin. Nasa Kanya yan bilang Ama, sapagkat kailangang matutunan natin ang Kanyang kalooban. Huwag tayo kagad tumingin sa kaya nating sundin o hindi nating kayang sundin. Magsimula tayo sa ating pag-iisip. Kung mabuti ang Diyos, huwag kang humingi sa Kanya ng mga masasamang bagay. Kung mabuti ang Diyos, huwag mong isipin na papanigan niya tayo sa mga bagay na hindi niya kalooban. Ang asahan natin sa Kanya, yung mabuti niyang kalooban sa atin ay pinangangaral niya sa Kanyang salita. Pangalawa, kung ang Diyos ang ating Ama na anak, na tayo'y anak niya at siya ay Ama ng liwanag na binasa natin sa James 1:17, yung liwanag na yan ay nakikita natin sa Kanyang kabutihan. Kung sinabi ng banal na kasulatan na ang ating liwanag ay dapat magliwanag sa sanlibutan, paano magliliwanag ang ating liwanag sa sanlibutan? Sa pamamagitan ng ating kabutihan sa sanlibutan. Hindi ba parehas?
na ang liwanag ng Diyos ay nakikita sa sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang kabutihan. Kung tayo ay magiging daluyan ng liwanag ng Diyos, dapat lamang na tayo ay maging daluyan ng kanyang kabutihan. Yun ang ibig sabihin ng Matthew 5:16. Hayaang magliwanag ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Dahil sa anak tayo ng Diyos, labanan natin ang mga bad habits natin bilang tao. Alam natin yun. Ang konsyensya natin sumasaksi laban sa atin, kasama ng banal na Espiritu na kailangan may ayusin tayo sa ating buhay. Pero tumingin tayo sa Ama natin sa langit. Kailangan niya tayong hubugin, kailangan niya tayong disiplinahin. Pero kailangan nating umayaw sa mga bagay na ayaw ng Diyos. At kailangan nating gustuhin ang mga bagay na gusto ng Diyos. Hindi tayo pare-parehas ng lakas, alam ko yan. Pero magsimula tayo sa pinaka-basic. Gusto mo ba ang kalooban ng Diyos? Kasi kung gusto mo ang kalooban ng Diyos, diyan tayo magsimula manalangin. Kagaya ng sinasabi ng Panginoon, Ama, kung pwede sana, palipasin mo sa akin tong sawang ito. Pero hindi ang kalooban ko, o hindi ang kalooban mo ang masunod. At sinabi niya sa mga alagad, manalangin kayo para huwag kayo mahulog sa tukso. Sapagkat ang espiritu ay palaging nagnanasa, pero mahina ang laman. Yung sinabi ni Kristo na mahina ang laman, mga kapatid, hindi siya excuse sa kasalanan. Kung hindi pa babala, kung hindi warning na huwag kang magtitiwala sa laman. Hindi natin pwedeng sabihin na tao lang tayo dahil sa totoo lang sinabi naman talaga ng Panginoon na tao lang talaga tayo. At nagbabala siya sa atin na kung hindi tayo mananangan sa kanyang banal na Espiritu, magkakamali tayo na magkakamali. At maliligaw tayo na maliligaw. At panghuli, sapagkat ang Diyos ay matapat, dapat tayong manatili sa kanyang katapatan. Ang pagiging matatag sa pananampalataya ay hindi pagpipilit sa sarili. Kung hindi pagtitiwala na kaya na tayong ingatan sa anumang panawagan na itinawag niya sa atin. Sa anumang paglilingkod na kung saan niya tayo pinalakas. 1 Corinthians 10:13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kung hindi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Huwag natin pagreklamuhan ang pagtitiis. Bakit? Sapagkat makikita mo ang katapatan ng Diyos sa mga bagay na iyong natitiis. Nakakapagtitiis ka sapagkat matapat ang Diyos. Hindi sinabi diyan na matapat ang Diyos na hindi tayo mahihirapan. Ang sabi diyan, gagawa siya ng paraan para tayo makailag sa tukso na upang ating matiis ang tukso. Hindi natin pwedeng sabihin na hindi matapat ang Diyos sapagkat nahihirapan tayo. Sasabihin ko matapat ang Diyos sapagkat hindi lahat ng nahihirapan nagtatapat. Hindi lahat ng nagugutom tumatawag sa Diyos. Napakadakilang bagay na kaya pala tayo nakapagtitiis dahil matapat ang Diyos.
Kaya habang naiintindihan mo ang katapatan ng Diyos, huwag ka nang magtaka, dadami ang pagtitiis mo. At hindi lamang para sa iyong sarili, darating ang panahon pati iba pagtitiisan mo na rin. Pati mga taong walang Diyos, pagtitiisan mo na rin. At doon mo maiintindihan kung anong ibig sabihin ng Panginoon na nagiging mabuti siya sa mabuti at masama. Last verse. 1 Thessalonians 5:23 hanggang 24. At pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. At ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat yaong sa inyo ay tumatawag, naggagawa rin naman nito. At sa huli, mga kapatid, huwag niyong ipagdaramdam kung paulit-ulit tayong sinasabihan ng Panginoon na huwag tayong maging mga paimbabaw na kagaya ng mga tao sa sanlibutan. Na huwag nating gayahin ang sistema nila. Huwag tayong mag-isip na kagaya nila. Bakit? Sapagkat makikita mo ang katapatan ng Diyos sa paraan na kahit masama ang sanlibutang ito, iingatan ka niya sa banal na pamumuhay. Hindi tayo niligtas ng Diyos kasi mabuti tayo. Pero makikita ng sanlibutan na ang Diyos ay hindi sumusuko sa atin. Sapagkat sa tuwing tayo ay pinangangaralan ng kanyang salita, tayo ay nahuhugasan. Tayo ay natututo. Maging sakdal tayo kagaya ng Ama natin sa langit ay sakdal. Sa pananampalataya natin sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Manalangin tayo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ama namin na makapangyarihan. Diyos ka namin. Kahabagan mo kami. Biyayaan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kagaya ng iyong anak na si Jesucristo. Alam namin na masyado pang marami pang hadlang sa buhay namin. Kahinaan sa laman, kahinaan sa katawan, kahinaan ng isip, kahinaan sa pananampalataya. Hindi po kami lumalapit sa iyo ngayon dito dahil sa matapat kami. In fact, kung pag-uusapan yung katapatan na 100%, hindi namin masasabi na naka 50% man lang kami ng katapatan. Sapagkat nakita mo ang lahat ng aming puso. At kung nakagawa kami ng isang mabuti, nakita mo yung kabuuan ng buhay namin na mas marami kaming ginawang masama kaysa mabuti. Pero lumalapit kami sa iyo kasi nabasa namin sa banal na kasulatan na matapat ka. Sapagkat nakita namin sa banal na kasulatan sa kamatayan ni Jesucristo na mabiyaya ka. At kinahabagan mo kami. Kaya sa umagang ito, Panginoon, tulungan mo naman po kami na lumakad ng kagaya ng lakad ng Panginoong Jesucristo. Lalo na mga sa kahirapan na dumarating, sa mga pagsubok na dumarating, at higit sa lahat sa mga hamon na dapat naming yakapin at pagtulungan at buhatin alang-alang sa pananampalataya kay Kristo. Panginoon, mahabag ka. Panginoon, aawa ka sa amin. Ipakita mo po sa amin ang iyong kabutihan. Ipakita mo sa amin at iparanas mo sa amin. At ipaunawa mo sa amin ang iyong kabutihan. Kung hindi mo kami sasamahan,
wala nang halaga na magpatuloy pa kami bukas. Kailangan ka namin, Panginoon. Kami mga sanga lamang sa iyong puno. Kami maliliit na bato lamang sa malaking gusali na iyong itinatayo. Kami maliit na buhangin lamang. Ang daigdig namin ito ay maliit lamang na tuldok sa kalawakan. Ang nakikita naming kaluwalhatian dito sa lupa ay maliit lamang na kaluwalhatian kung ikukumpara sa mga kalawakan ng mga bituin at mga planeta. The heavens declare the glory of God. Lahat ng iyong gawa ay mabuti. Sino kami para sabihin na hindi ka mabuti? Kaya Panginoon, pagtibayin mo ang aming pananampalataya. Pagtibayin mo ang aming pagtitiwala sa iyo na para sa ganang amin, ang daan ng Panginoon ay sakdal. Ang kanyang salita ay subok. Mapalad ang taong nanganganlong sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo.